Verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Amen. Amen. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. So, praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. So, dito pa lang sa verse, mga kapatid, alam natin, o alam ng nakakarami, lalo na sa mga nagayag ng salita ng Panginoon. At sa mga bago din, kasi ito yung palaging na-encounter, alam na natin kung ano yung title, mga kapatid. Hallelujah. So, purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. You must be born again. Yan ang title. Purihin ang kanyang salita. Ito, katulad din ito ng Acts 2:38 na lagi na sa akin dati, pag nagbabible study kami, palaging pumupunta sa Acts 2:38. Sabi ko dun sa lagi na lang Acts 2:38. Natuturete na ako. Pero yung pala yung kabutihan ng Panginoon yun, yung ebanghelyo ng Panginoon. Na utos ng Panginoon, you must be born again. Lahat tayo. Walang exempted. Kung gusto niyong maligtas, kung gusto natin maligtas, we must be born again. Sabi ng Panginoon, walang sino mang nagsabi, hindi si Poncio Pilato nagsabi niya, hindi si Pastor, si Ministro nagsabi niya, walang Panginoon. Dito, sa we must be born again. Sino ba ang gustong mapunta sa langit? Amen. Lahat gusto mapunta sa langit. Diba? Lahat. Paano? You must be born again. You must be born again. We must be born again. Dahil lahat tayo. Maraming born again. They claim to be born again. They claim to be Christian and born again. Pero, totoo nga ba? Naunawaan ba yung tunay na ibig sabihin ng born again? Hallelujah. So, huwag kayong mag-alala. Siguro mga 15 minutes, 20 minutes lang ito mga kapatid. So, huwag natin huwag tayong maboring sa salita ng Panginoon dahil yung paulit-ulit na naririnig natin, mas maganda yung paulit-ulit natatanim sa puso pala. Puso at isipan natin. Di ba? Di ba? Puso at isipan. Maligtad yata. Ano lang yun. So, parang magising yung mga inantok. Kasi ako'y inantok din. Pero ako'y ginigising ng Panginoon, binibigyan ng mga kalakasan. Ito, thank you for the promise, O Lord. Napagtagumpayan, O Lord, hallelujah. Ngayon pa lang, claim ko na ang katagumpayan. To claim victory. Siguro tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid. So, walang nahiwagaan dito. Hindi ito mahiwaga. Dahil ito yung nireveal na ng Panginoon. Sabi niya, you must be born again. Lahat tayo. So, ang born again, naulit natin na lahat ng tumatayo dito, lalo na sa Pentecostal, Apostolic, ang born again ay hindi relihiyon. Ito ay experience, ito ay, ano yung Tagalog? Karanasan sa Panginoon. Ito ay galing sa Panginoon. Pasensya na kami. Nung Shiva na tayo mga kapatid, kailangan ng salamin. Lahat tayo, Shiva, di ba lahat tayo gusto mapunta sa langit? So, kailangan natin mag-born again. Kaya paano ba? Tulad ni Nicodemo, si Nicodemo, sa kanina nabasa, si Nicodemo ay isang Pariseo, siya yung teacher, siya yung
Bihasa, marami nakakalam sa bihasa. Marami na rin dito sa mga kapatiran, marami na rin mga mananampalataya na they claim to be born again. Bihasa na sila. Pero bakit hindi ba nila na unawaan, na intindihan ang tunay na ibig sabihin ng born again? Pag born again ka, born again tayo mga kapatid. Binago na tayo mga kapatid. Amen? So lahat ba tayo dito binago ng Panginoon? Amen. Marunong na ba tayo magpatawad? Amen. Kung sakali lang, meron dumating dito na kinapupuotan ninyo. Praise the Lord. Siyempre patawarin. Hindi ba siya yung magiging dahilan para umalis ka dito sa simbahan? Oh, no. No, big no. Huwag natin i-compromise yung sarili natin kaligtasan sa ibang tao, so kanya naman. Kailangan natin panghawakan ang ating pananampalataya. Lalo pag araw-araw nakikita ito, nakakauman yung pagmumukha nito. Focus tayo sa Panginoon. Dahil yung kaligtasan na hawak-hawak natin, matagal na natin pinagpagalanan. Sasayangin ko natin yan. Yes. Amen. Praise the Lord. Subukan natin magpatawad. Iba yung pakiramdam. Amen. I forgive Diba? you. O, tingnan mo yung kapatid mo. Yan mo. Kung kaya mo kong patawagan din. Nakamiti sa harapan niya. Pero paglabas mo niya, sabi niya, mabait at maganda pa rin. Praise the Lord. So yun ang anak ng Kristiyano. Walang sasabihin hindi maganda sa kapatid. Amen? So, Wala kang magawa pero tingnan natin si Nicodemo, bakit pumunta ng gabi si Nicodemo. Bakit gabi siya nagpunta sa Panginoon Jesus? Di ba? Siya yung teacher, siya yung bihasa sa batas ni Moses, sa law of Moses, na sa Old Testament, kabisado nila yan. Sila nagpagturo niyan. Pero bakit? Hindi ba niya lubos ang maunawaan ang born again? Paano mapunta sa langit? Nagtuturo siya, matagal na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kabisado na nila. Pero hindi nila paano mapunta sa langit. So, napaka-bless ng bawat isa. Nakakarinig tayo ng ganitong pagtuturo. Ngayon tinuturo, galing lang sa Biblia, walang labis, walang kulang. Amen? So, mapalad ang bawat isa na nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon na you must be born again, we must be born again kasi lahat, o hindi sinasabi ikaw lang, lahat tayo. Yun ang utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dun sa sa Mark, sa Matthew 20:19-20 na sabi niya, turuan niyo sila, ipangaral, bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ito yun. Kasama rin ito mga kapatid na ginaganap sa Acts 2:38. Diba? Pabalik-balik tayo sa Acts 2:38 ulit. Kung lubusan natin maunawaan ang salita ng Panginoon, napakaganda, napakasarap. Kung totoong binago na tayo ng Panginoon, lumalakad na tayo sa kabanalan, tulo tayo na sa flesh, pero huwag nating gawing rason yun na patuloy na magkasama. Amen? So, sinabi, ito, ulit-ulit ito hanggang sa tayo matapos, you must be born again. Dahil maraming makasalanan, bakit ako? Mabuti ako, mabait ako. Sabi ng Panginoon, walang mabuti kahit isa, walang mabait kahit isa. Amen? So bakit isang gabi pumunta siya? Kasi marunong siya, nahihiya siya sa mga kapwa niya. O diba? Pero alam ng Panginoon yung intention niya, yung baka niya, bakit siya nagpunta doon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you must be born again. Amen? So kailangan natin mabago, kailangan natin ma-renew. Lahat. Mula isip, tama na. Yan mula sa pag-iisip. Okay? Sa damdamin. Okay, praise the Lord. Tension natin ko rin ako, pasensya na kayo. Kung meron kayong mga question na tumatakbo sa even though this is preaching, pero kung may mga katanungan ka, pwede kayo magtanong after this.
Okay? Kung meron ako mga nababanggit na mali, pwede nyo akong i-correct after this. Amen. Okay, so tayo ay nag-aaral, lahat tayo ay nag-gulay-gulay sa salita ng Panginoon. This is preaching, Bible study, so lahat ito. Walang pinipinpoint. Okay? Praise the Lord. So sabi dito, sumagot si Jesus. Tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, wala sino man ang makakakita ng paghahari ng Diyos hanggat hindi siya nabubuhay agad. Amen? So, iniisip nyo, siguro, mababait yan. Di ba? Mabuting tao. Pero wag ka, hindi pa rin siya ligtas hanggat hindi nagaganap Amen. Amen. ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanyang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito, lahat naman ng karamihan nito evangelist na. Sagot naman niya, so tandaan mo, ang sinasabi ko natin, maliwag ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So dito mga kapatid, laging pinapangaral ng ating pastor, tawag natin hangarin makita ng langit. Kailangan natin makapasok doon. Amen? So ano ba yung purpose, bakit tayo nagpapagal dito? Yung makapasok tayo sa kaharian ng langit, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yung purpose ng born again ay para tayo mabago sa dati nating buhay. Marami dito mga kapatid, hindi lang siguro, halos 99% siguro, 100%, na marami ang pinagdaanan. Ang iyong lingkod ay hindi malinis hanggang ngayon. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ito. Pinagyan ako ng pagkakataon. Although sabi nila wala nang masisira dyan dahil sira na yan. Isang akong taong bundok, bumaba dito sa syudad, napunta ng Saudi, nagmukhang tao. Lagi kong inuulit yan dahil yan ang totoo. Di ba? Puro t-shirt lang ang gusto ko dati. Ayaw mong mag-polo na may collar, ayaw mo ng ganitong damit. Pero di ba sabi, pag manliligaw kasi sa babae, di ba, todo forma ka. Di ba yung mga Adidas mo pa, mamahalin. Ngayon, liligawan natin ang Panginoon. Kailangan natin mabago. Amen. Di ba? Magsuot tayo ng kaaya-aya para sa Kanya. Amen. So kung gusto natin mabago, marami dito. Dating rapist. Na walang aamin. Dating sugarol. Diba? Babaero. Nagayosi. Tanggero. Praise the Lord! Ayaw mamin ah. Lalakero. Wag mo yan, wag yan. So, lahat tayo, yun yung old nature natin. So, salamat sa Panginoon dahil tayo binago. Binigyan tayo ng pagkakataon. Wala itong personalan, baka may tinatamaan dyan na, paano niyo nalaman na lasinggo ako? Lalakero ako, babaero ako. Wala mong nakakalam na, ikaw lang ang nakakalam yan. Pero salamat sa Panginoon at tumugon ka sa tawag ng Panginoon, tumugon ng bawat isa sa tawag ng Panginoon na gusto natin mabago. Kailangan natin ma-encounter ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. So we must be born again. Amen? So salamat sa bawat isa. Lalo na sa mga bago, galing ang umrah, mahirap man ang sitwasyon nyo, o galing kayo ng trabaho, diretso. Praise the Lord! Diretso sa bahay mo ng bahay. Dahil may purpose ang Diyos para sa inyo. Kailangan nyo mabago, iwanan yung dati. Mahirap bumitaw. Pero kung talagang gusto mo mabago ang buhay mo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaayusan ng buhay ng bawat isa, lapit natin sa Panginoon. Kasi si Lord mismo nagsasabi, kailangan natin mabago, we must be born again. Kailangan natin may panganak muli.
Kapag naipanganak tayo muli, bagong nilalang tayo mga kapatid. Amen? Maraming mga kapatiran. Tagal ko nang naririnig yan. Mula nung nag-Bible study kami hanggang ngayon, 10 taon na, yan pa rin yung tinuturo. Diba? Pero pag nagalit siya, sinagot siya, sabi, kilala niyo naman ako, dati naman akong ganito. So, ibig sabihin, wala kang pinagbago. Hindi ka nagbabago sa Panginoon. Amen. Diba? Walang personalan nito, mga Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit mga doktor, mga engineer, mga nurse, diba? Wala sa posisyon yan, mga kapatid. Kailangan natin mabago. So, huwag natin pag-ano yung posisyon natin na lahat tayo kailangan magpabago sa Panginoon. Maalala natin si Nicodemo ito. Babalik ulit tayo kay Nicodemo. Diba? Hindi yung profession niya yung bumabagag sa kanya kasi gusto rin niya magkaroon ng kaligtasan. So, ito ba, si Nicodemo ba ay naging kasama ng Panginoon? Amen. Amen. Walang sumagot dahil hindi pa nagbabasa. Amen. May mga nakakaalam, hindi pa sigurado. Totoo nga ba? Kasama na ba nila sa Nicodemo? Kasama na nila sa Nicodemo. Amen. Dahil nagpasabit siya sa Panginoon. Amen? Napaka ng submission. Napakahirap magpasabit lalo na pag may posisyon ka. Na makikita mo yung uhugin pa yun. Yun. Pero, yan ang ginagamit ng Panginoon para maiparating sa bawat isa ang kanyang ebanghelyo. Praise the Lord. Malapit na tayo ng kapatid. Di ba? Praise the Lord. Gusto natin maborn again, mga kapatid. Gusto natin maging bagong nilalang. Di ba? Maraming mga mananampalataya, tayo mga mananampalataya, ang nagsasabi na sila born again. Pero hanggang ngayon, napakahirap talaga. Sinasabi niyo, ayaw ko magpasubmit. Bakit ako magpapasubmit yan? Mas nauna ako dyan. Dahil sa pride. Praise the Lord. Binago na ba ng Panginoon ang bawat isa? Amen. Praise the Lord. Tapikin mo ang katabi mo. Wala na akong pride. Para sa Panginoon. Inihaw na lang, inihaw. Dati, pag may nalalawan ako nag-aaway, inahatak ko dito, nilalagay ko dito sa Kaya lang, nilagay ko rin sa Panginoon kung tama yun. Pero binigay ko na kay Lord yan, na si Pastor na ang bahala. Kasi minsan, Muslim ko kasi sa akin lang, sa inisip ko lang, bakit ang ginagawa niya, hindi nga ginagawa ni Pastor. Pero ang kagustuhan ko lang na magbati. Kasi hindi ako makapagpuri, kasi lagi ako nasa likod, nakikita ko yung mga nagpupuri sila, nagtataliguran. Diba? Hindi makapagpuri ng malaya. Nakikita rin ng Panginoon kung nakikita ng tao, yung ginagawa ng kapatao, mas lalo nakikita at alam ng Panginoon. So, hindi natin may bibigay ang tunay na pagpupuri sa Panginoon kung meron tayong dala-dala. Ibig sabihin niya, hindi pa tayo nagbabago ng tuluyan. Amen. Amen? So, malapit na. Praise the Lord. Hallelujah. Ito, born again tayo ng born again. Baka may natutunan din yan. Ito, ang ebanghelyo ng Panginoon. Born again. Death, burial, and resurrection. Acts 2:38, Matthew 29, Matthew 28:19-20. Yun ang pinakabuo ng ebanghelyo, pinakabuo ng Biblia. Hallelujah, na dapat nating lakaran, dapat nating sabuhan ng kapatid. Wala pang 20 minutes. Praise the Lord. Psalms chapter 14 verse 3.
Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So dito mga kapatid, maraming mga mananampalataya din, believers, di ba? Sabi niya, mabait naman ako. Dito lang ako sa bahay, hindi ko na kailangan magpunta sa church. Amen. Hindi ko na kailangan sumama sa inyo sa fellowship. Di ba? Mabait naman ako. Pero ang sabi ng Panginoon, walang mabuti, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tapos ikaw sinasabi mo, mabait ka, mabuti ka. Amen. Praise the Lord. Romans chapter 3, verse 10 to 12. Isa lang yun mga kapatid. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang mahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen. Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nangagawad sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo nagkasala mga kapatid. Okay? Walang malinis, walang mabuti, walang perfect. Lalakad pa lang tayo into perfection habang tayo nabubuhay. Sinasabuhay natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Walang makakalakad doon sa daan ng Panginoon. Doon sa highway of holiness. Kung ang bawat isa ay hindi mabuborn again. We need to be born again, mga kapatid. So tandaan natin, ang born again, hindi relihiyon. Yung nabaptize sa pangalan ng Panginoon, ay experience ninyo, experience natin yan. Na maramdaman natin yan, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito, malapit na. Saglit lang. Katulad ng test natin. Mabilis. Pero siguro dalawang naka-perfect. Ako wala. Praise the Lord. Pero salamat sa opportunity na ginagamit ng Panginoon. Ang akala ng maraming tao mga kapatid ay mabuti, mabait. Diba? Ngunit sa Biblia nagsasabi, walang matuwid kahit isa. Ngayon, mga kapatid, nare-realize, naliwanagan na ang bawat isa ng kapatid. Ang lahat ay nagkasala, lahat ay makasalanan. Matagal na tayong patay. Hindi ito literal, mga kapatid. Kaya lang tayo nabubuhay, mga kapatid, ay dahil sa mercy ng Panginoon at pag-ibig niya. Kung si Pastor may mercy, meron din tayo. Okay? So, dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoon, tayo ay nabubuhay. Amen? Sabi sa Lamentation, chapter 3, verse 23 ng, ito, kinawa ESV. The steadfast love of the Lord never ceases. Okay? His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, dito mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa, ay binibigyan tayo ng pagkakataon, ng chance, na mabagong buhay, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Tingnan natin mga nagsasabi na sila ay matuwid, may takot sa Diyos. Pero wala namang kaligtasan. Halimbawa natin dito mga kapatid si Cornelio. Sa Acts chapter 10 verse 1 to 2. Ito ang patunay mga kapatid na hindi license yung matuwid para makapasok ka sa langit. At may isang lalaki nga sa Caesarea
na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masibag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at nanglilimos ng maraming sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Amen. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito mga kapatid, si Cornelius ay mabait, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pero hindi pa sapat yun mga kapatid. Sabi ng Panginoon, you must be born again. Ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan. Dahil nakita, sabi ng Panginoon, ang iyong mga panalangin ay nakaabot na sa langit. Nakita ng Panginoon yung pagbabagal niya. Pero wala pa siyang kaligtasan. Kailangan pa niya mag-born again mga kapatid. So huwag sabihin niyo naman na mabait ka, tumutulong ka, nananalangin ka, religyoso ka. Diba? Maraming nagsasabi sa mga preachers, sa mga una, mga evangelists, nagsasabi na mahirap hayuan talaga yung mga mababait. Nalalaman nila na may Diyos. Kasi pag sinabihan mo sila na kailangan mong mag-born again, kailangan mag-repent, bakit ako magre-repent? Wala na mga kasalanan, mabuti naman ako. So mas mabuti pa yung may mga pinagdaanan na binago ng Panginoon, nagpasabit sa Panginoon, makakapasok sa langit kung mag-born again ka. Ito yung basic step. Hindi lang yung porke nabautismuhan ka na, ligtas ka na, hindi. Kailangan natin pamuhay, mga kapatid. Amen? Si Cornelio, basahin natin sa Acts chapter 10, verse 47 to 48. Acts chapter 10, 47 to 48. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo nang magkagayoy kanilang ipinamanhig sa kanya na natirang mga ilang araw. So dito mga kapatid, si Cornelio at ang kanyang sambahayan ay tumanggap sa Panginoon at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo, sa Acts 2:38. Hindi yun sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Yun ay utos ng Panginoon, katulad din ng utos ng Panginoon na you must be born again. Amen? So, pag sinabi you must be born again, kailangan natin magpabautismo, mailubog sa tubig, at yung mga kasalanan natin, mailibing na, pag-ahon natin bagong nilalang. Amen? Praise the Lord. Maraming inatok. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The Lord. Nakakantog ba ang salita ng Panginoon? Hindi. So, dito mga kapatid, makikita natin na kahit matuwid, mabait, ang isang tao ay hindi iligtas. Di ba? Paulit-ulit lang. Ibig sabihin yun, kailangan natin na ulit-ulitin para maisa puso natin, maisa isip, at maisa buhay. Amen? Kailangan maipanganak muli. Okay? Kaya kailangan panatilihin na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kailangan natin lagi na-experience, na-encounter ang Panginoon. Kasi kung hindi talaga ma-encounter ang Panginoon, walang gagamitin ng Panginoon, hindi mababago ang buhay. Maraming mga nabago ng buhay, pero bumabalik pa rin sa ating buhay. May kaligtasan ba yun? Wala. Dahil meron sa verse na pag iniwan ka, umalis na, nag-backslide ka, pagbalik mo, marami ka na namang dala-dala. Kung yung isa ka, hindi mo makayanan, mas lalo may kasama ka bang 7. Diba? So isipin mo, magbabackslide ka pa ba? Dahil sa iyong kapatiran na hindi kaayayan mo ka?
Hindi lang mukha. Lahat na anak ng Diyos ay guwapo. Ito ang magagalito. Kung merong nagpaparamdam na gustong bumalik, okay lang mo sa inyo. My Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Bumalik ka na! Alam natin. Bumalik ka na. Bumalik na kayo sa bahay ng Panginoon sa Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng manggawa upang ang sino man ay magmapuri, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inahanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Amen. So, dito maraming nag-evangelize na pag nag-evangelize ka, ito ang sinasagot karamihan yan mga Trinitarian. Nasabi, ligtas na kami. Bakit kailangan ko bang mabaptismo? Ligtas na kami. Di ba, naligtas na kami sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon? Ligtas na tayo. Pero meron tayong kailangan sa buhay. Meron pa tayong kailangan gawin. Ito ay regalo, ito ay grasya ng Panginoon. Nasa iyo kung tatanggapin mo hindi. Regalo na yun, libre yun. Amen? So yung you must be born again, yun yung action natin. Pagtugon natin sa utos ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tanggapin natin ang Ebanghelyo. O balik na naman tayo sa Acts 30. Maraming nagsasabi, lalo na sa Trinitarian, ito sinasabi ko. Hindi ito pangmusga. Ito talaga sinasabi. Maraming nagsasabi, maniwala ka lang. At tanggapin mong Diyos at tagapagligtas ang Panginoon Jesus, ligtas ka na. Hindi po. Meron pa rin tayong gagawin. Kailangan natin mag-born again. Yung tunay na born again. Para tayo mabago. Walang mababago kung sa isip nyo lang tatanggapin yung Panginoon, isip lang. Bakit yung namatay doon sa krus, yung katabi niya, dinala niya sa paraiso? Wala tayo sa panahon na yun. Yun na sa law of Moses, under law of Moses pa yan. So meron tayong kailangan gawin. Kailangan natin mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito pamimilit. Kasi sabi ng Panginoon, you must be born again. Kailangan. Hindi yung, sige, pwede. O baka pwede. Hindi, sabi niya, you must be born again. So, kailangan. Kailangan natin sa buhay. Hindi sapat yung maniwala naman ang palataya lang tayo. Dahil si Satanas, nananampalataya din yun. Nanginginig pa. Na nagpupuri. Sa atin nga dito, hindi nga makapanginig eh. Pag mapupuri nga, nakaganan lang. Hindi nga maitaas ang kamay. Malabot mo. Yung blessing ng Panginoon ay maraming nakataas. Wala ka nang masalun. Nakababa yung kamay mo eh. Ang pagpupuri. Diba? Kung walang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yan pagtugon natin sa Panginoon. Praise the Lord. So ngayon, yung dati akong Katoliko, nagpupuri ako ganyan. Pero unti-unti, tumatas. Hindi na ako na makita yung kasi hindi na makita yung kilikili. Nakabarong na ako eh. Ang tao na, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi sa James chapter 2, verse 17 to 19. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo man
ay nagsisisampalataya at nanginginig. So dito mga kapatid, si Lucifer ay isang worshiper. Kilala niya ang Diyos. Gusto nga niyang higitan ng Diyos. Kaya siya nag-rebelde. Worshiper yan. Manunugtog yan. Amen? Pero anong nangyari sa kanya? Nalaglag siya. Hindi siya na born again. Ngayon, kailangan natin mag-born again. Mag-worship tayo, bigay natin sa Panginoon, taas natin ang ating mga kamay. Manalangin tayo, itaas natin ang ating kamay. Mag-bow down tayo, mag-bow down lang tayo sa Panginoon. Huwag sa pare o sa ministro. Amen? Huwag tayo mamumpisa sa tao. Doon tayo sa Panginoon Jesus. Diba? Ang sinasabi ng bawat isa na nananampalataya siya, malaking mananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, kahit tumunggo na pananampalataya, basta sulit. Baka malaki yung pananampalataya, bulak pag ginanon mo. Wala na, hindi mo na makita. Amen? So hindi pa tunay na born again, yung mga madaling mag-backslide, manglubay-bay, manghina, dahil sa mga kapwa, dahil sa mga nakikita at naririnig. Oh, bakit si ganito napapansin? Ay, bakit ako napapansin? Si ganito hindi pinapansin. Papansin. Oh, di ba? Marami talagang papansin. Yung case. Mga RIP. Case kayo mo. Oh, mga RIP. Anong ibig sabihin nun? Bahala ko kasi. Kasi ang Ilocano lang makakaintindi nun eh. Ragsak iti panaguma. Praise the Lord. May receipt ka pa, ha? So yun, mga kapatid, pag na-born again ka, magkakaroon ka ng RIP. Diba? After resurrection, meron kang peace. Siyempre, meron kang buhay. Kung pananampalataya natin, na kahit maliit, hindi tayo basta-basta matitinag, hindi natin mapapansin yung mga kapitbahay natin. Oh. Kahit mga dati nang nangangabit bahay. Diba? Pag hindi na-born again, walang patutunguhan ang kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoon, you must be born again. So mga kapatid, ang Panginoon mismo ang nagsabi na kailangan natin ma-born again. Kaya yung pananampalataya natin sa Kanya, kailangan natin lakipan ang gawa. Amen? Yung sinasabi na, born again ako. Yung mag-touch niya, maraming hindi nagta-touch. Diba? Love ko ang Panginoon. Pero yung sa Panginoon, ginagawa niyo sa Panginoon. Ayaw niyong bitawan. Diba? Goma. Hindi naman lang siguro Ilocano. Oh, diba? Sabi nila, kuripot ang Ilocano. Diba? Amen. Yes, Lord. Ito, pag na-born again na tayo, binibigyan natin yung triple din natin. Oras, time, talent, and treasure. Talent natin, paggamit tayo sa Panginoon. Yung mga pag-awit-awit natin, may boses tayo, yung marunong tayo sa instrument. So, paggamit tayo sa Panginoon. Yung time natin, sasabihin natin na, siyempre, unahin ko pamilya ko. Diba? Akala ko ba ang Diyos ang unahin natin? Diba? Unahin natin ang Panginoon bago lahat. So yung ministry mo, pag inuna mo ministry mo, inuna mo Panginoon. Inuna mo si Lord, unahin mo rin, ibibigay rin pangangailangan ng pamilya. Hindi mo makita as in instant, mararamdaman mo na lang. Mahirap yung sinasabi. Mahirap yung sinasabi na hindi natin unahin pamilya natin. Kumakalang mo sinura ng mga pamilya mo. Dulog mo sa Panginoon. May mag-aabot ng pagkain sa kanila. Hindi lang physical, kundi spiritual. So Mark 16:15 to 16.
Mark 16. Mark 16? Mark chapter 16, verse 15 to 16. 15 to 16. Yan. Bababa ko na sana pang mga pang malakas. At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapang. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Amen. Praise the Lord. So dito, kung sumampalataya tayo sa Panginoon, kailangan natin sumunod. Amen. Ito may kasunod palagi ang pananampalataya. Kailangan ng may gawa. So yung may gawa mo doon, yung sabi ng mga bautismuhan, you must be born again. Kailangan mong i-be si Kristo. Kailangan mong mamatay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo. Kailangan natin gawin yun, mga kapatid. Hindi yung sinasabi ng maniwala ka lang. Di ba sabi niya sa John 3:16, maniwala ka lang. Pero sa maraming nagsasabi, ba mag John 3:16, why John 3:1, 2, 3, 4, 5? Amen. Di ba? So yun, mga kapatid. Kung may pananampalataya, kailangan natin lagi pa ng gawa. Dahil walang sino yung pananampalataya ng bawat isa. Kung wala namang gawa, puro lang sa puso. Pasensya na sa mga tinatamaan sa pagtatay. Praise the Lord. Pero hindi ako humingi ng pasensya dahil sa Panginoon ako na humingi ng pasensya dahil sa minsan, ako din. Inutang ko din noon ang tithes ko. Pero dahil sa Bible study, nagkaroon na ng deeper relationship, nagkaroon ng pangunawa, hanggang sa lubusan yung unawaan. Dati inuutay-utay ko yung nahati ko sa 4 yung ko. Para lang, kasi nahiya ako pag umikot na lahat, yung mga tapos ako natitira doon. Parang nakakaya ako, nahiya sa sarili ko. So doon, unti-unti kong naunawaan. Nga sabi, dalhin mo ng buo-buo. Praise the Lord. Amen. So ito, sa mga bago, hindi kayo pinipili. Walang sinasabing sapilitan. Ang pagtatay, hindi sapilitan. Unti-unti, habang maunawaan natin, maunawaan ninyo darating ang time, maunawaan ninyo, pag meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon, hindi natin isipin na yung tithes natin, kinukuha ng pastor. Pero wag naman doon sa mga tatagal na, wag naman ang gawin na, lisensya. Ay, hindi naman sapilitan. So, ibig sabihin, hindi mo pinapanguhan yung mo. Diba? Yung pinapangaralan na, pinag-aaralan na, diba, sa tithes, about tithes. Praise the Lord. Okay, so ano nga inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. So, Colossians chapter 3, verse 23, yun na yun. Amen. So, lahat ng ginagawa natin, isipin natin para sa Panginoon. Diba, nagsisilbi tayo para sa Panginoon. Yung mga binibigyan natin na time, talent, and treasure, para sa Panginoon, hindi kay pastor. Okay? Ngayon, ang duty ng bawat duty natin, mga kapatid. Hallelujah. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. So, panatilihin natin, sundin natin ang Panginoon. Yung you must be born again, ito'y command. Sundin natin at sa buhay natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito'y salita ng Panginoon, hindi nanggaling sa kung kanino man. Walang labis at walang kulang. Ito'y galing sa Biblia. Amen? So tayo tumayo, hanggang dito na lang. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat o Lord, hallelujah, sa pagkakataon, hallelujah.